Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, adlaw sa to ang enhanced kanunay panabang pizza 19 na attorney sa buwan sa Pebrero Grabe, naghanloy. 2025. Sutoy. Kami yung mga lagad sa kanginan, ako si Maluy nakando tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ano ba? Maghanloy sa ta. Welcome sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. At today padangat atong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Clarino, good morning. Yes ma'am, good morning sa tanan o sa atong tanang tigpaminaw kinitong latest weather update karong adlaw. Shoreline na nakaapekto sa simay silangan bahin sa northern ug central Luzon ug kining northeast monsoon or amihan nakaapekto sa bang bahin sa northern Luzon. Intertropical convergence zone nakaapekto sa habagatang bahin sa lalawigan sa Mindanao ug ang atong weather condition sa Central Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu karong adlaw makasinati ta generally for weather gawas ini ni mga patak-patak ng mga pag-ulan o kini ma-localized thunderstorms tungod kini sa easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko. Hiningan to na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas or sa Visayas o nakadagatan malinawon nito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:53 sa hapon. Dagat mo taob alas 2:29 sa hapon, muhunason niya alas 9 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:11 sa buntag ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Daghang salamat Sir Jomar Clarino ug may buntag nga tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Ombudsman upholds Mike Rama dismissal. Sa Super Balita, Ombudsman mipatigbabaw sa dismissal ni Mike Rama. Wala na mag-translate. Sa The Freeman, Nestor wants transparency on Cebu City's livelihood programs. Sa Banat News, driver sa gunman nadakpan sa pagpatay sa kapitan ug asawa niini sa Asturias. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte allies ask the Supreme Court stop Sara impeach trial. Sa Philippine Star, petition filed at SC to stop impeachment. Sa Manila Bulletin, Supreme Court asked to void VP Sara's impeachment. Ug sa Tempo, 200,000 bounty for doctor's killer. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka mo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier,
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Wala na dita, ma. Palod, ma. Sorry, ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag ang mga empleyado nga nasuspenso sa syudad sa Mandawi tungod sa pagpahigayog demolisyon dito sa Barangay Paknaan misang atog supplemental motion for reconsideration. Mga detalye sa report ni Mary Rose Sagarino. Gisang at kagahapon ni Attorney Julio Cesar Intise, ang suspended Assistant Mandawi City Assessor, ang ilang supplemental motion for reconsideration alang sa kasong administratiba. Ang supplemental pagsuporta sa naunang motion for reconsideration nga gisang at sa 26 ka mga empleyado nga gisuspenso sa Ombudsman og siyam ka buwan tungod sa demolition sa luna sa Barangay Paknaan nga giangkon sa syudad ug sa pribadong individual. Sa supplemental motion for reconsideration, gihimugatan nga legal ang gipahigayon nga demolisyon ni adtong Mayo tuig 2023. Gikutlo ang naunang desisyon sa Regional Trial Court diin ni basura sa civil case nga gibasaka batok kanila. Sa desisyon sa RTC, giila nga ang pagpahigayon sa demolisyon mando sa syudad og dili sa mga opisyal na lambigit nga departamento. In resolving the motion for the issuance of a status quo order ante filed by the complainant, the complainant in this case, Ms. Melendres, the court so stated
After a review of the factual matters raised by the plaintiff being Ms. Melendres, this court finds that the alleged acts sought to be restrained were performed by the city government of Mandaue. Clearly, we were merely acting as agents. The principal, like I said, is the city of Mandaue. That being so, I guess that will be sufficient enough to establish that we were then duly authorized. Ang 26 ka mga empleyado lakip sa tulo ka mga dagkong opisyal sa departamento ug mga job order employees gisuspenso sa ombudsman og siyam ka buwan sugod niadtong Pebrero 10. Kini human nakita ang sad-an sila sa administratibong paglapas sa prejudicial to the best interest of the service tungod kay matod pakuwang sila sa otoridad sa paghimo sa demolisyon. We will be patient in waiting until such time that the ombudsman can duly appreciate and understand the position that we are in. So we are not in a rush. We certainly hope that the resolution will be resolved to our favor as soon as possible, but we are willing to wait. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Lapu-Lapu, padayong ni Saka kung itandi sa mga kaso sa milabayng tuig. Halos matriple na ang natalang kaso sa City Health Office karong tuig 2025. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Filerca. Gikan sa 64 ka kaso sa dengue sa unang ka semana sa tuig 2024, halos matriple na karon ang kaso sa dengue sa unang ka semana sa tuig 2025 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa dato sa City Health Office, moabot na sa 175 ang ilang natalang kaso sa dengue. Ang tulo ka mga barangay nga may pinakadaghang kaso mao ang Barangay Basak nga may 32 ka kaso, Barangay Babag nga may 20 ka kaso ug Barangay Agus nga may 12 ka kaso. Apan taliwala ni ini, gipasabot ni Dr. Agnes Cecil Realiza, ang pangulo sa Naasong Buhatan, nga dili pa hinuon makapaalarma ang pagsaka sa dengue cases. Dili pa ingon nga ang pagsaka maalarma ta, no? Wala pa ta kaabot ana ang kana bitong kanang threshold level for kanang bitong mo declare ta o kana bitong murag epidemic. Sigun usab niya nga sukad ni adtong buwan sa Enero, wala pay natalang namatay tungod sa dengue fever. Dugang ni Dr. Realiza nga isip aksyon, nagpadayon gihapon ang ilang information drive aron sa pagpahibaw sa katawhan sa angayan nilang buhaton aron nga malikayan ang maong sakit. Samtang nag-apod-apod na usab sila og mga insecticides-treated net sa matag barangay. Nagtanyag usab og libreng NS1 og CBC ang City Health Office para sa mga suspected dengue patients. Samtang gipatuman na usab ang dengue fast lane sa Lapu-Lapu City Hospital. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa laing bahin, pagbalik sa no segregation, no collection policy sa syudad sa Subo, gihangop sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR7. Kinahanglanon usab silang buhatan ang disiplina sa matag usa aron mahatag ngipon ang kasamtangang balaod kabahin niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihangop sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang pagbabanhaw sa no segregation, no collection policy sa dakbayan sa Sugbo. Sa nanglabing mga semana, nakita ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang interes sa pagpatuman og balik sa mga ordinansa sa syudad. Usa sa mga gitun-an mao ang pag-umol sa grupo nga mo'y musubay sa solid waste management sa syudad o ipatuman una kini sa napo ka mga barangay. Kung unsa man ang mahimong gidangatan sa pilot implementation, ipatuman kini Lukop Dakbayan sa Subo diin. Scheduled ang paghakot sa basura depende siyang matang. Mong giawhag sa DENR7 ang katawhan nga tumanon pirmi ang segregation sa basura nga nakalatid usab sa Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act. Mato di Information Officer 2, Steremy Aliego, nga kinanglanon ang pagpakigalain sa LGU aron matagan og ngipon ang maong balaod. Ay kita si DNR, amo ang pamilya sa DNR, no kita gyud mismo nagahatag sa ilaha og mga technical working, mga unsa may angay ninyong buhaton no as LGU being the implementers. So makalipay, sana makahatag na itong pagmaya sa kasing-kasing. Yatubang nga mismo sa DENR7 ang laing hagit bahin sa pagpanghipos sa basura nga mao ang pagbag-o sa paglantaw sa katawhan bahin niini. Kay pinagi sa mong matang sa disiplina,
Mas masabtan sa tanan ang kamahinungdanon sa paglain-lain sa mga malata, di malata ug mahimo pa mapahimuslan nga mga basura. Naanay aksyon na at tanan no, makita man yun ninyo. Ang atuan lang siguro, hinahinayan nato atong kaugalingon no, it's a matter of changing our behavior. Kampanya sab sa DENR7 ang pagpahimo sa single-use plastics o plastic bottles aron nimo eco-bricks isip resulta sa segregation. Nakigalain sila sa pipila ka mga organisasyon aron pagkuha sa mga supply isip kabahin sa Love the Environment campaign. Awhag nila sa ubang grupo nga makig-alayon kanila aron makahimo sa mga proyekto nga makahatag sa mga nanginahanglan niini. Kung naatay uban nga mga partners nato nga naga-practice og ingon ani, we are so open na kanang bahalag si DNR ang mo gather, then we collect, and then kami na ang muhatag sa ilaha no sa unsay mga nakolekta nato. Navarro, CCTN News. Samtang driver sa pagpusil patay sa kapitan sa barangay Manggiaw, lungsod sa Asturias ug sa asawa niini nadakpan na sa CIDG 7. Mibutyag ang maong driver nga ang gunman nga nakita sa CCTV una nang nadakpan niadtong milabayng tuig sa kaso sa illegal nga drogas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nadakpan na sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 7 ang driver sa riding tandem nga nagpusil patay sa kapitan sa barangay Manggiaw, lungsod sa Asturias nga si Mario Delfin Tundag ug sa asawa niini nga si Idna Awit Tundag alas 9 sa buntag nitong Marso 14, 2024 sa National Highway sa barangay Poblacion, Asturias, probinsya Sugbo. Ang nasiko pinasikat sa warrant of arrest kailangan si Robert Obalde, 26 anyos minyo, nga taga sitio Bohol-Bohol, barangay Luok sa siyudad sa Mandaue. Mato ni Police Lieutenant Colonel Regino Maramag, ang intelligence officer sa CIDG Regional Field Unit 7, kaunang nailhan si Obalde sa mga nakuha nila nga mga CCTV camera sa dihang gihimo ang krimen o nakakuha usab sila og video sa CCTV footage sa gawa sa munisipyo sa Asturias sa wala pang insidente. Din wala kini maka-helmet o naklaro ang iyang panagway. Human makuha ang iyang identity, gipasakaan din siya og kaso sa CIDG 7 uban sa usa ka jando nga mao'y gunman og nalutsan kini og warrant pabare sa korte. Hugot nga monitoring ang gihimo sa CIDG kang Obalde og dunay nakahatag og impormasyon nga magbisitahan kini siyang kabanay sa barangay Subang Dako sa siyudad sa Mandaue og iladayon kini nga giatngan og hangtod nga nadakpan. Meron tayong confidential informant na nagsabi na ito daw si Robert Obalde alias Kapoy is bumibisita sa isa sa kanilang mga kamag-anak sa barangay Subang Dako, Mandaue City. Ato sa pagdakop kaniya, iyang gibutya kung kinsa ang iyang angkas nga mga gunman, kagilang nga si Leonard Capri Manatad sa gihimong pagsubay sa CIDG sa Benasuta, nga si Manatad nadakpan na diay sa mga pulis sa Mandaue City Police Office sa kaso sa illegal nga drugas ug nabilanggo na sa Mandaue City Jail. Personal nga atraso ang gitan-aw nga motibo sa CIDG 7 nganong gihimo sa mga akusado ang pagpatay sa kapitan ug sa asawa niini. Based sa revelation nung neto ni Robert is kilala niya. Mayroong isang tao na pumontak sa kanya para kontakin tong gunman na sila gagawa ng trabaho. And according to our research, sa name na binigay niya sa amin, is yung person na yon is nasa isang PDL. Na-aresto siya for another crime. Si Obalde siyang bahin miangkon nga sila ang nagpatay sa kapitan o sa iyang asawa, bugti sa 40,000 pesos nga suhol sa nagsugo kanila. Wala lang una itug-an ni Obalde kinsa ang nagsugo kanila. Apan nagisaysay nga human nila mahimo ang pagpatay, misibat sila paingon sa barangay Uwak, lungsod sa Asturias. Ug tungod kay naratol na sila, gibilin nila ang iyang motorsiklo, daplin sa karsada ug nag-ilis sa ilahang mga sapot ug daing sakay og bus paingon sa Pardo, agi sa Toledo paingon sa Naga. Mao to na pagkakuha ni Mario Tundag sir na kuha na yun na-accept. Masupay mo? Padong sa Balamban sir. Sa barangay Uwak Ramikot kay naratol naman ko sir na kuan, mao to gilabay niya jacket. Ako nag-ilis na lang po ko, gibili na akong motor. Mao to gilabay na tanan mga detalye na kanang paggamit sa krimen. Human niadto gitago na sila uban sa iyang pamilya sa nagsugo kanila ug milarga siya paingon sa Luzon og pipila ka buwan niadto siya siyang igsuon nga naa sa Leyte aron didto mutago.
Apan sa diya ginasayod nga nailhan na siya og gipasakaan og kaso, buton ta niya nga motahan siyang kogalingon apan gipugan siya sa ilang kontak nga dili mo surrender. Wala siya magtuo nga siyang pagbalik sa Mandawi, madakpan siya sa mga pulis sa dihanga moasikaso unta siya sa mga dokumento siya mga anak. Bisan pa man niini nangayog pasaylo si Ubalde sa banang tundag sa ilang nahimo kay matud niya nadala lang gyud siya sa naghaylo kaniya og kwarta. Ang mga ego pasaylo sa pamilya, sa biktima na nadala sa ko sa kuan trigger. Mara nga pasaylo ko. Gihulagway sa CIDG-7 nga sulban na ang krimen o ilang ipalahuman pa ang ilang investigasyon. May kalabutan sa mastermind ni ini. Arnold Bustamante, CCTV. Sa atong katapusang balita, tricycle driver nga nanunggab og biktima niini tricycle driver sa gihapon dias Dakbayan sa Lapu-Lapu dili makabiyahe sud sa usa ka tuig. Ang duha gisuspenso sa presidente sa ilang asosasyon. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gisuspenso og dili una tugutang makabiyahe sulod sa usa ka tuig ang duha ka tricycle driver sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human sa nahitabong pagpanunggab sa merkado niadtong Pebrero 3 pasado alas 9 sa gabii. Usa ka 36 anyos nga tricycle driver ang nidunggab sa kauban ra usab niya nga tricycle driver nga nagpangidaron og 33 anyos. Ang duha parehong may ruta nga Gunob Padung Basak ug miyembro sa Basgun Tricycle Operators and Drivers Association kun Basgun Toda. Ang biktima nadangat sa tambalanan tungod sa nahiaguman nga samad dinunggaban apan nakagawas na ni adtong Pebrero 12. Samtang ang suspect nga nadakpan ra dayon paghuman sa panghitabo nakapiyansa na ni adtong Pebrero 11. Ang chairman sa Federation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association Confiltoda nihatag og tambag ngadto sa presidente sa Basgun Toda nga si Hildo Ornopia nga hangtod dili mahusay ang kaso sa duha ka drivers, dili una sila pabiyahion. Sa ako mismo yun, strong yung kukuan advice sa president niya. Di ganda niya kanani pabalikon diha dayon unless masitol sila. Kaya kaso pa man kuan ba kay baka create man guna ma'am o kuan po sa uban bitaw. Apan si Ornopia, kauban ng opisyalis sa asosasyon ni desisyon nga himuong usa ka tuig ang pagsuspenso sa duha niya ka miyembro. Sigun pa niyang magsilbi kining pahimangno sa uban pang mga tricycle drivers. Sa ilang ibot nga sa laod, krimen man god. Usa po dyan ang oras na makamatngon po uban na mo nga mga tuda ba. Hindi day maayo nga maghimot sa laod sa atong grupo. Nagsugod ang pagsuspenso sa duha ka tricycle drivers ni adtong Pebrero 14. Hinuon matod ni Ornopia nga aminado ang duha sa ilang binuhatan, maong nadawat ra nila ang nahimo niyang desisyon. Dugang pa sa presidente sa Basgun Toda nga gipahimangnuan na niya ang iyang mga miyembro nga likaya na ang pagbugal-bugal tungod kay kini mao nahimong hinungdan sa pagpanunggab. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katang nakita kagahapon sa mga balita sa Saire 47. Yung break sa teater ni no, kay 8:32 naman. Balik mayroong taod-taod og sa among pagbalik sutoy na sa si attorney after this break. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ, we are one. We are one. Loving when it comes to thee. God is wanting sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ. Praise the Lord. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya arita sa atong pagisgot-hisgot karong adlaw, bukong buntaga partner. Kay niadto may aging simana murag dunay balita nga nagpaabot ang kampo ni Mayor Rama, then karon na sa nigawas dayon. Update. Ang update. Oo, ang problema ani kay kuan ra ba kuno gi-deny sa buhatan sa ombudsman ang motion for reconsideration nga giduso sa kampo ni Cebu City Mayor Michael Rama. So tungod sa pag-deny, na-affirm matud pa ang desisyon to dismiss him from public office over charges of nepotism and grave misconduct. So kaning nepotism o grave misconduct nga una nang nigawas ang desisyon nga i-dismiss siya, ang iyahang one chance nga mo apply og reconsideration nga unta mabali ang desisyon, gi-affirman. So unsa na may tabuan ninyo, unsa may next step, and unsa implications sa ang kandidatura. Mao na ato ang atangan partner, kay ang atong naibaw-an ni ani duna na may silay application for TRO og injunction man siguro before the Supreme Court. So actually after the ombudsman partner, since this is an anti-graft office, you can appeal to the Court of Appeals partner. But considering siguro the nature of the case nga kinahanglan paspasiya mo tong pwede sa kamo diretso sa Supreme Court, and that's exactly what the lawyers of Mayor Michael Rama did. But isn't it risky if malahos kag Supreme Court wa na kay lain kaysa napay opportunity nga lower court nga malangan pagyud if moadto pagyud kag maangan-angan pa ba kay after CA moadto kag SC after Court of Appeals napakay opportunity nga moadto na pud og Supreme Court. But if malahos ka, last naman na, di ba? Mauna man na ang pinaka Supreme na good. Mao gani. So
Well, not risky because after all, kung unsay mga decision sa lower court, subject lang gyapon for review by the Supreme Court. So may nang ma-decidean with finality gyud by the SC, which is the final arbiter, may tawag final arbiter magyud ang SC. So karon atong tan-awon partner kay ni, this is dismissal na akong gibasa ang mga penalty ubay-ubay. First, ang dismissal from service, cancellation of eligibility, for forfeiture of retirement benefits except atong iyang mga accrued leave credits, o perpetual disqualification from holding public office. One ay ang kanang kinalasan, ang perpetual disqualification to hold any public office mo ay pinaka-critical kay bisan pag mo apply ka nya imong applyan tig type lang ka tig tubag kag telepono basta gobyerno di na gyud pwede. Grabe. Samot na ng elective position. So kani siya attorney ilang gi-reject ko no ang kamanduan January 15, ilang gi-reject ang pag-apilar ni Mayor Michael Rama nga balihon ang ilang naunang desisyon niadtong September nga gihukman siyang sad-an sa ombudsman tungod atong nepotism katuning pag-appoint sa iyang mga bayaw ngadto sa mga nagkadaiyang posisyon sa City Hall nga gitumbok nilang kalapasan sa civil service laws. January 15 pa lagi ang decision niya. February unsa man na serve na dawat. Mag-ulang. Posible nga nakabaw na ni sila ilang kampo kay paybawon ba na sila. Ang naka-break ani mo katumang Cebu updates good. Ningon man tuloy ang laban. Ningon man tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Oo. Okay mo na to. Sa ilang part. Sa ilang part. So muna ang katunig regarding gyapon ni sa nepotism case kay matud pa gi-assignan ni at that time, he was the mayor of Cebu City. Mayor Michael Rama ang mga appointment papers for sa mga brothers-in-law niya or mga igsuon sa iyahang asawa. And that's a violation of the civil service laws, partner. So mauna siya nga ang atong sayran unya kung unsa na say next move ani nila because ang andam og tagana man siguro ang battery of lawyers ni tulang tawgon former Mayor Michael Rama nga kini padayon gyud nila ang ilang kausa adto sa Supreme Court labi na nga aduna nay application for TRO o preliminary injunction. So gifile na nila last February 10 mandamos di ay and prohibition before the Supreme Court para maisyuhan sila TRO niya. Kaning gi-impose kang Mayor Rama noon is just an administrative liability. So may pasabot ana sa yanong mga lungsuran nun. Well, administrative, kuan man siya, either administrative, criminal, or civil. So kung administrative, it all relates to his work or job as a local chief executive. So meaning to say, di ka mapriso, wala ani ang mga dili man siya criminal nga prosecution, so dili ka mapriso, wala sa kay civil liability. So atong makita sa gibasa nato ganina nga mga penalties, puro ra related sa iyahang trabaho isip. So kung administrative subay ni sa iyang mga responsibilidad o gibuhaton isip kawanis gobyerno. Pero lagi sa depensa lagi ni Mayor Michael Rama nga iyan nang gipasiatab sa una, may anak lagi siya nga wala lagi ko'y personal involvement aning selection o vetting sa employees. Nganong ako man ani ang normal naman na sa mayor nga mo sign yun unya dayon pila man na kabulto sa mga dokumento akong signan sa City Hall kada adlaw. Ang ilang qualifications were reviewed by the Human Resource Development Office and the Accounting and Budget Management Office before na maabot sa ako ang lamisa. So inig-sign ako ang naman sa ako panantan-awon diha basahang binulto nga mga dokumento. Question, is that an acceptable defense? Depende sa kung asa ka natog safe man sa attorney. Depende jud no, partner. under the law wala man ay leaning ang law. No, because ang general rule supposedly partner kay kuan ang imuhang you are bound by the actions of your department heads because they are because of egos. command responsibility, and also it is not acceptable nga moingon ka nga diba? Moingon ka nga sila man ani kay mao ni mauna. Yeah, but mao lagi to I believe murag if
ambot patay jud ko ani sa ako maestro pero Arias Doctrine Google na ninyo Arias Doctrine. Arias Doctrine kay murag mao na kanang dili nimo pwede magamit ang imuha or kaning you cannot expect the mayor to scrutinize even the minute details in those things nga iyang signan kay mao lagi na nakaibaw sad ang Korte Suprema nga sa kadaghan og trabaho labi na in Cebu City which is a big city so daghan sa mga daghan siya dili na siya expected ba unless kahibaw siya ang crucial anang i-prove is wala ba gyud siya kahibaw since the very beginning was there conspiracy with the HRDO kay you cannot also use that excuse if there was conspiracy or nakahibaw na siya from the very beginning nga maoday na so was kabaw nga iyang bayaw kanang naadtabaw sa Tihol ana mo na ilahang defense partner pero kung ako sad no hisgutan naman ta din before balik gid ko ana nga when you work for City Hall number 1 gud mo nga I think when you bisan og dili pa City Hall attorney bisan pag private company when you work you have the responsibility to protect the name of the company that you work for dili siya kanang ingon nga di ko mangilabot anak kay maura niya akong trabaho no para nako kanang mo man ni ang imuhang kuan source of income so in that case bisan pag kinsa pa to nga supposedly mo look out ato dapat unta sad ikaw sad dangon ako na sad ka uy musulti taan ni mayor nga uy mayor basig wa ka nakabantay ani nga imo ning igsoon unless of course ug giingnan nimo nya wa ni patuo akana ni imo nang gibuhat imuhang need mong responsibility di ba kay di man sad ka kana dako kay ang City Hall partner and then you cannot possibly kumao gani imong gi-delegate to them because dili na nimo ako ang tanang responsibility mo na akong gi-google dire sakto gyud ay Arias Doctrine nakuyawan all heads of offices have to rely to a reasonable extent on their subordinates and in good faith of those who prepare bids, purchase supplies or enter into negotiations. Will that be strong enough to... Naay exception sa giana partner katong if kay baw ka sa conspiracy in the first place or ikaw ang nag-mention, ikaw mismo I think in this case, manggod, mahog siya aggravating is imo ang ang brother-in-law. Unya, I'm sure apil na agli-ili ba nga, grabe, wagid mo nakita, di gid mo magsugat. Oy, Brad, bayaw, ano ba? So, basig ka na po. So, kana, tanaw na to kung asa gyud ni kay mao lagi to imong gi-mention ganina critical man gud ning the timeline gyud ang decision ani kay we're talking here of a decision nga that carries with it the penalty of perpetual disqualification from office so ang sunod nga pangutana ani kung ugaling i-deny to sa Supreme Court ang gipangayo nga TRO and it's only a TRO man so it's not going to murag dili pa siya mutan-aw sa merits of the case kay preliminary mandamus and prohibition and TRO man siya. So mapadayon gyapon ang main case, ilagi po siguro nang i-appeal. Pero ang next na question ani, what will happen if ever the TRO if ever ang SC dili ina ihatag ang TRO partner niya ang kining naa na ang pangan kinaaraba jud ang pangan sa balota partner. So unsay poy ang sunod nga atanganan ani asa naman ta mag-atang kung kinsa na pud nga desisyon ang atangan. Mauna niya kay ang mga tao sad sa dakbayan sa Sugbo partner nagpaabot kay ako sad di ko gusto nga kung ako supporter ko ni Mayor Michael Rama so di sad ko gusto nga masayang akong boto just because of these cases kay nya ang katusang uban nga kuan ang katusang uban nga dili sure pero basi gusto mo exploratory kay nay mga daghang undecided partner oy kana ganing on the day pa ka maglibog pa kanilang tulo kay puro mo nimo friends or puro nimo kaila or puro sila mo walay ayo di pa ka maka-decide upat lagi upat lagi mo dyan ang kalimtan nga sa Cebu ako gikalimtan upat di ay upat ubos gid ang usa ang ano jud di mo ma-appeal pirmi upat ang ilang pilian. So, nay uban on the day na butikaw. Grabe ang atong kaugmaon atong itugyas butikaw
Muna partner. Pero on the other hand, arang-arang na lang siguro na no, kaysa itugyan na to, kuan, usa ka libo. Usa ka libo og 500, 300. Inistipliran. Una partner kay. Pero ako nahibaw-an ani kung for as long as dili gid siya i-declare as a disqualified candidate before the day of elections, meaning to say on the day of elections walay disqualification case nga, or meaning wala pa na ang any disqualification case against him, wala pa na hatagan og final nga judgment, kana siya ang rule ana partner is that dili i-declare ang second highest candidate nga nakakuha sa second highest votes. Kung di pa madesisyonan. Kung dili pa madesisyonan. So, meaning to say, rule of succession will, if ever magani, makadaog si Mayor, if ever lang, makadaog si Mayor Michael Rama, and then later on, there will be, kani, na finality nga, kung ano to siya, i-dismiss from service, niya dayon perpetual disqualification, rule of succession will apply. Kung kinsa to'y vice mayor, mao'y mahimong mayor. Sige, so mao na kanang trailing ba? Oy, kuan na lang ron. March, April. Uy, 2 months na lang. Hapit na, Pero to, March 28 ba to? O niya magsugod ng campaign period, hapit na, di ba? Dugay ra nagsugod. Daddy responsible. Last year pa, oy. Last year pa sila nagsugod. Nagbugno na kayong uban. Walang yung bugnong lugay nun. Bugno na daan. Bugno, literal. So, kana siya. O niya, ato sa tasa nasyonal, kay korte mong gyapon to. Korte. O ikaw gyapon ang makakuha na ni tubag ani, magkuhan kita ani everyday. Mag-cross-examination ka. Paita ni. Habi mo, manam tagbaro eh. Mag-isa tagbalik ani, pero pusil. Kuan ni partner, kay kining impeachment complaint. Dili naman ni complaint kay actually padung naman ni siya ang articles of impeachment karon nga ang impeachment trial sugdan matud pa ni Senate President Chis Escudero karong Hunyo, gi-question ni sa mga kaalyado sa mga Duterte partner kay matud pa nila wala ni follow ang atong mga kongresista sa proper protocol and procedure under the Constitution for the initiation and verification of an impeachment complaint. So, kung unsa ilang gipasabot nga wala ni follow, miingon sila nga supposedly under sa Constitution, once nga madawat ng impeachment complaint, and there are 4 there were 4 impeachment complaints filed. Ang kanang complaint dapat yun na i-refer ko nung adto sa Committee on Justice within 3 days after siya nga gi-include siya sa order of business within 10 session days. In other words, dapat ma-include siya sa agenda. Murag sa ato, mo bitaw to ako tong gibantayan kay murag wala may updates. Ay puro man mga individual nga mga kongresista wa magi-update nga gisugda na pagtuki sa Kongreso as a whole diha sa plenary ang katong impeachment complaint. Kay I was looking ang kini sang pag-refer to the Committee on Justice within 3 days, nahilatid sa niya sa Constitution. Now, karon ang mga allies ni Duterte, ilang gi-file kagahapon sa Supreme Court, matud nila, kani nga mga mandatory, gitawag nilang mandatory, pero tanaw na to, kung mandatory provisions ba yun ni, were not followed kuno by the House of Representatives. So, wala sad kuno gihatagan og prior notice before the filing of complaint. So, doon ay violation of due process and so on and so forth. So karon kumoingon di kag i-add siya as additional reference of business ang verified complaints for impeachment, di na siya enough. Daily enough kay dapat they should have referred it to the Committee on Justice within 3 days. Nya na ba na paper trail kay katong kita na to na tay mga namirma that will form part of the proof man nga na follow ang proper procedures from the initiation up until while we progress ang impeachment. So, guan pasabot patakalan na itong pirma ang mga namirma without even checking on the legality of whatever it is that they're signing. Makasigunda taani sa ato ang mo enter joint venture agreement nga wag basa ang agreement. Kinsa man na ni-enter. Joint venture agreement nga wala nya dayon karon ning kaso manghunaw na. Dayon naman gyapon wala kanumdum lang ko nga katong nga time giingnan sila oy waman mo di ko na sila nang basa ngano nang lingkod ba mo dira oy
Some of them are friends. Naagani kining kuan mo propose og balaod nun. Hala. Nga. Sige pa. Sige. Padayon I remember the days. Mo propose og balaod nun. Dili siya ang nagsuhat. Kinsa man ang iyang legal consultant. Okay ra na. Kaya naman consultant. Pagka hindi mo basa. Ibutang na gina sa mong atubangan, tagaan pag mo na before session, di pa gid mo mabasa. Dapat ba able to read and write? Able to read and write, kung man gibutang nga willing. Able naman. Pwede na pa mag-abogado, technical. Kuya, gini partner. Iri ko no, si Vice President Sara Duterte partner, wala siya gihatagan og prior notice before the impeachment complaint. So, dunay denial of her fair opportunity to respond, thereby violating her constitutional rights. Moram sa gyapon, padalan sa kag invitation, di sad ka mo sulti. Dili want to. Wala gisa, unsa man gidayon niya, wala ka na tanan nga pwedeng isgutan nga ato inon nga mo ni mong kuan. Dili ka dapitan na wrong. Ikaw dito sa kadapitan na wrong. Balam, dira, di man kailan ninyo. Ayan sila. Kuhan lang ba? Issue por issue, punto por punto. Kaya uban, good, makarid away. Mugawas ang mga color ba? Color. So what's the implication man, partner? Kung inana, dili ka mo sipot. Kung pasipoton ka to explain. But that also does not give you an excuse to forgo whatever legal procedure is needed. Yeah, because mo lagi na ang kanang rules of court, ang mga technical niceties ang tawag, technical niceties or procedures under the law, they are tools in order to attain justice. Pero ang exception ana if kung ma-defeat na ang purpose sa substantial justice, dili na sad ka maka-hide behind the technicalities pod, just to defeat substantial justice. But this one, partner, as expected, i-question niya na nasa Supreme Court karon, also expected na siya kay it seems nga wala naman sila ilaing resort kay they don't have the numbers at the in Congress, and then so ang ilang resort karon is Supreme Court, and that's exactly what they are doing. Busy ang Supreme Court sa inyong mga panagsungi. Kapoy mo na dira kung gingon lagi balik-balik ko may lamog mag-ayo inyong mga relasyon kamuray maglingaw-lingaw dira mga na mahaso lang ang uban. Uwa naman tayo oras attorney. Wala di ay? Ato'y padangat ang giandam nito tayo dodong. Ano yung pulong o kinabuhi? Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang buruganan sa simbahang Katoliko nagpabilin nga ligon o supak sa abortion. Hanto dining atong siglo karon, way bisan usa ka Katoliko nga tradisyon nga nagtudlo nga gitugutan ang abortion. Dunay daghang pulong diha sa balaang kasulatan nga naghisgot sa kamahinungdanon sa kinabuhi sa tao. Sa Jeremias 1:5 nagingon ang Ginoo, sa wala ko paggani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw matao, ipili ko na ikaw aron memong propeta alang sa kanasuran. Kini nagpasabot nga ang may katuyuan na ang imong pag-abot dinhi sa kalibutan. Nagiplano ng daan sa Ginoo, sa wa ka pa matao. Ang mukutlo o kinabuhi pinagi sa abortion nagguba sa templo sa Espiritu Santo o kini usa ka dakong sala. Ang revised penal code nag-ingon nga ang abortion usa ka matang sa krimen o silutan ang makalapas nini. Ang simbahang Katoliko musuporta sa kagamahanan sa bisan unsang maayong tinguha alang sa katawhan. Ang gisupak nini mo ang mga pamaagi nga gamiton alang sa pagplano sa pamilya. Kay kini maisip man nga usa ka matang sa abortion. Mao kini ang pulong nga maghatag kaninyo giya sa inyong kinabuhi. Magampo kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nang itong amahan,
pagkadaghan sa mga naghimo nining maong sala. Sila nabutaan sa kamaturan. Hinungdan nga gibaliwala lamang nila ang butang nga makapahimot kanimo. Amo silang giampo aron nga makaamgo sila ug mangayo pasaylo kanimo. Bukha ang among mga mata sa kamaturan ug lamdagi kami aron makita namo ang imong kahayag. Kay dili kami buot nga madala sa lingla ug mahimo ug butang nga dili makahimot kanimo. Hingtanan lang ito nga mga namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak kay Jesucristo. Amen. Samahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Lemchua mo nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Ingon man nilang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong pabakig uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all.